Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 30 ng Enero 2025. Ah, at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:44 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa, ang title ko po ngayon ay Traidor na mga Senador. Ayan po ang title ko ngayon. Patungkol po ito dun sa isang kontrobersyal na o peligrosong Chinese citizen na ginawaran nila ng Filipino citizen, o nagpanukala sila ng batas na itong isang peligrosong Chinese citizen ay maging Filipino citizen. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. At yan nga, masasabi ko na traidor ang mga senador na ito. 11 po sila, 11 na naggawad ng o gumawa sila ng panukalang batas o gumawa sila ng batas na ang masasabi ko dyan ay Bill of Attainder po yan eh. Bill of Attainder. Opo. Nung nag-aral po ako ng konstitusyon dyan sa Piati, nung kumukuha ako ng engineering, tinalakayan ng yung professor namin na si Attorney Binyas Ilocano. Pero siya ang attorney ng Piati. Siya ang nagturo sa amin, pinaliwanag na yan, nasa konstitusyon, no bill of attainder shall be passed. Yan po. Pinaliwanag niya, kung iisa lang ang makikinabang, bill of attainder po yan, o pinapalo up lang ng isang tao, malamang nagbayad yan. Kaya gumawa sila ng batas na hindi po pangkaraniwan yan, o hindi yan ang trabaho ng Senado o ng Kongreso. Bill of Attainder po yan. Sigurado po yan kasi nga iisa lang ang makikinabang eh. At saka sila siguro na binayaran kung ilan man sila yan. O kung ilan ang bayad o pabor na nakuha nila. Kaya nga kako, traidor na mga senador. Ayan po. At ito po sila, si Nancy Binay, si Pia Cayetano, si Bato de la Rosa, si JB Ejercito, si Escudero, si Estrada, si Jingo Estrada, si Gatchalian, si Bongo, si Ligarda, si Marcos, si Jaime Marcos, si Padilla, Robin Hood Padilla, si Pimentel, Coco Pimentel, si Revilla, Bong Revilla, si Tolentino, si Tulpo, si Rapi Tulpo, si Joel Villanueva, yung mag-inang Bilyar, Sincha, at saka si Mark Bilyar ata yan, at saka si Subiri. 19 po sila na senador na lumagda dyan. Pero ang promotor ata dyan ay si Francis Tolentino. Ayan po. Huwag po silang ibuto lahat yan. Opo. Ay hindi po nila trabaho yan. Hindi. Ito at ito nga ay sasabantalahin ko. Ikikwento ko lang po ang experience namin dito sa Amerika. At dito ko rin nalaman na trabaho po yan ng korte, yung pag-grant ng citizenship. Dito po sa Amerika,
pag green card holder ka o yung permanent residence ka at naka-accumulate ka na ng 5 years sa mga Pilipino po mga Pilipino, pwede ka na mag-apply ng American citizen. Ayan po. Of course, wala kang kaso. Wala kang kahit na traffic violation, wala. Titignan nila yan at wala kang demanda o law-abiding citizen ka. Yung aksidente sa kotse, hindi kasama yan. Kasi aksidente po yan eh. Yun lang traffic violation, halimbawa, driving in the influence of liquor. Ayan po, tinitingnan nila yan. At hindi nila apurbahan yan kung hindi ka law-abiding citizen at hindi ka parating umuwi ng Pilipinas. Pwede kang uuwi pero dapat ay talagang may valid reason. Pero yung pauwi-uwi, kung minsan dinideny nila yan. Ngayon, ay ikikwento ko lang po sa inyo, no? Kasi nasaksihan ko po yung asawa ko at saka yung isang anak ko, nagpa-citizenship sila eh. After 5 years, nag-apply na sila. Doon ko nalaman, kasi ako naghahatid sa kanila eh. Doon ko nalaman, doon sila nanunumpa sa isang judge. Opo. At yan ay noong wala pang COVID, wala pa pong COVID noon, hindi pa bawal yung public assembly. Mahigit silang 1,000 na pinasumpa dyan sa Los Angeles Convention Center. Aywan ko lang kung buong California yan. Hindi ko alam pero nag-apply sila mga 3 to 4 months na apurbahan na. Kaya nga sila ay nag-utiking na. Pero bago po apurbahan yan, alam ko ay iniimbestigahan yung mga kapitbahay o yung dati mong tinirahan o trabaho mo, dun sa trabaho mo o yung dati mong trabaho. Iniimbestigahan po nila yan. Titignan nila kung may record ka. Usually kapitbahay mo. Ayan po, bumababa yung investigador at aalamin ano ang record mo. Ganun po Ngayon, mayroon pa nung tinatawag nilang interview. O, 1 araw yun. Papupuntahin ka dun sa building nila at ang sabi nila examination yun, pero actually interview. Tatanungin ka nila. Ganun po yan. Tapos kung nakapasa ka, ay sasabihin nila, sige, you pass the test. Ngayon, ihintay mo na lang yung notice kung kailan kayong mag-utiking kasi by batch po yan eh. 1,000, ganyan. Puno nga yung convention center eh. Kasi kasama na rin doon ang mga kamag-anak nila nanonood. Ganun po yan. Pero doon ko nalaman kasi nga, pinakilala yung magpapasumpa sa kanila eh. Si judge ganito, kanya. Yun, pinasumpa sila ng oath of allegiance. Ayan po, judge po ang nakakabahala diyan. Hindi po ang Senado o ang legislative. Hindi nila trabaho 'yan. At nung ako naman ay mahigit na akong 10 years dito, nung pumasok yung COVID, ay magre-renew na ako ng passport ko, ng Philippine passport. Ayaw kong magpa-citizen. Pero napilitan ako kasi ang hirap pumasok sa consul. Ang hirap mag-email dito sa Los Angeles. Kasi nga ay COVID, hindi pwedeng personal na mag-apply o ay by kwan daw. Yung mag-e-email na lang ay ang hirap pumasok. Kaya ang ibig kong sabihin, parang walang nag-aasikaso doon sa consul natin dyan sa Los Angeles. Kaya naisipan ko, magpa-citizen na lang ako. Ayun, doon ako pumasok sa
sa citizenship ng US. O, ganun din. Iniimbestigahan yung kapitbahay mo. O, at yun, kahit na COVID noon, mayroon talagang interview. O, ito ang schedule mo. Sabi niya, pumunta ka dito. Parang examination yun. O final interview. Ay, pumasa naman ako. Ang daming tinatanong. Opo. Pati nga history ng pag-aaralan mo, magbibigay sila ng pamphlet na yan ang pag-aaralan mo. Diyan lang manggagaling ang tanong. Ganun po yan. Kung nakapasa ka, ayun, hihintay mo na lang yung notice kung kailan kayo manunumpa. Opo. At dahil nga ay COVID noon, o katatapos ng COVID, pero bawal pa mag-public assembly, 7 ang nanunumpa. Kami, 7 kami pinapunta kami, ganong araw, ganong oras, by batch. Judge din ang nagpasumpa sa amin. Naglinya kami, 6 feet apart. Tapos, paglabas ng judge, ako kanya si judge ganito, congratulations, sabi niya, pasusumpain ko nga kayo ngayon, yung oath of allegiance, 7 kami, kasi nga bawal noon ang public assembly. Ngayon, pagkatapos noon ay, kunin nyo na doon yung sertipiko nyo, doon sa counter doon, sabi niya, kunin nyo na. Ay pagpunta namin doon, hindi namin sinasabi ang pangalan namin, ibinibigyan ng sertipiko kasi nga may mga dokumento ron Alam nila ang litrato. Tinitingnan nila ang litrato. Ako, hindi ko sinabi ang pangalan ko. Ibinigay na Pero pila pa rin yan kasi nga ay social distancing po Ngayon, sinabihan kami, diyan sa baba kanya, pwede kayong mag-apply na dyan ng passport, sabing ganun. Mag-apply na kayo dyan para minsan na ang lakad nyo. Ipakita nyo lang yung sertipiko nyo, ay gagawan na kayo ng passport. Pero ako naman, ay dito sa aming lugar, malapit yung paggawaan ng passport na andito sa university. Ay pwede kong lakarin yan. Ay, doon na lang ako kakos doon sa university. Opo. Ganun nga, ay doon ako nagpagawa ng passport. Basta ibigay mo lang yung sertipiko mo yan, gagawin na nila na ang passport mo. Ganun po yan. Ay nagtataka ako, bakit ang mag-grant ng ng citizenship ay itong legislative? Pwede naman yan. Pwede nga kasi gumagawa sila ng batas Batas po yung gagawin nyo Pero bakit nagsusolo? Bill of Attainder nga yan Bill of Attainder na kailangan hindi i-akto yan. Dapat hindi payagan ni Marcos yan. O ibito na yan. Kasi nga, kitang-kita na Bill of Attainder yan. Para lang dun sa yung gagawa ng kalsada sa C5, hindi ba? Gumawa ng batas na kailangan gagawa ng kalsada dyan, yung C5 ay parang Bill of Attainder din, pero hindi kasi nga maraming makikinabang. Pero ang nakinabang talaga dyan ay yung mga bilyar. Pero maraming tao makikinabang. At ngayon ata, parang nabalitaan ko, binago lang yung pangalan hindi ba? Kung 5 billion yan, yung C5 na yan, ay binago lang ang pangalan, ay ginawa lang Rojas ata Manuel Rojas highway. Kumuha na naman ng 5 billion, ayun nga, pinagkakakitaan po binago lang ang pangalan. Yun ang nabalitaan ko dyan. Dinidiscuss ni Engineer Tuto Kausing. Ganon po yan. Parang Bill of Attainder, pero hindi naman pwede kasi nga, ang dami makikinabang Pati yung mga ibang lupa.
makikinabang, pati mga tao na dadaan dyan, makikinabang. Pero ito, ay sino bang makikinabang dyan? Ayun nga, si Kwan lang yun, si Lee Duan Wang. Yun lang makikinabang, iisa lang niya. Kaya bill of attainder po yan. O, ikinuwento ko lang po para malaman nyo na yung proseso na yan ay nakalaan yan sa judiciary. Decision po yan ng korte kaya nagiging batas yan. At yan po talaga ang trabaho nila. Saan ba nanggagaling ang batas? Ay sa court decision. Number 3 ata yan na pinanggagalingan ng batas At kung yan po ay customary na, ay nagiging matibay. Yan. Customary na ng ganyan mag-a-apply ka ng citizenship, hindi ba? O ay sinong chichik sa'yo? Adi yung kurti, hindi ba? O hindi ito mga legislatibo kasi sila lang ang gumagawa ng batas o mga guidelines, hindi ba? O pambihira talaga, no? Kaya wag nang ibuto yan. O uulitin ko lang po, si Nancy Binay. Sabagay, hindi nakakandidato ito. Aywan ko kung mayor ata ng Patiros ata ang kakandidatuin ito. At yan ay si Nancy Binay ay isa rin yan na naging enabler ni Duterte po yan O tinanggal nila si De Lima yan sa pagka-chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Sila nila Pacquiao, hindi ba? O si P.I. Cayetano ay ito, balingbing din ito O naging enabler din ito ni Duterte. Si Bato de la Rosa ay lalo na ito, di ba? O pakakantahin daw ng 1,000 bisis. Wala yun. Diniskas ko kahapon, walang kwenta yan. Ay ito nga lumalabas na mga traidor kayo Bakit nyo papaboran yung controversial na Chinese, hindi ba? Controversial na po yan O sabihin nyo na wala pa namang desisyon ang korte, pero may mga balita po may mga ugong O controversial nga o peligroso ang tawag ko dyan. Si JB Ejercito ay isa rin ito ata na nagtanggal kay De Lima. Naging kwan din ito mga Duterte enabler Si Escudero ay ito rin. Balingbing din ito. Si Estrada, si Jinggoy Estrada. Ay grabe din ito, hindi ba? Grabe din. Kung saan ang mayroong grasya o ganansya, doon siya si Gatchalian ay lalo na ito. Kasi tinignan ko po ang record ni Gatchalian, Pinoy din ito umangat ng umangat ito dahil kay Pinoy. Pero naging Duterte supporter po ito. Isa rin ito sa nagtanggal kay De Lima. Opo, sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Ay ito ay kaparyas ito ni Bato na naging lang ito ng senador dahil nga doon sa pinatay nila ang transparency server noong 2019 election. Ako po, hindi ako maniniwala na mananalo yan si Bato at saka si Bungo. Hindi ako maniniwala dyan. Kasi nga, hindi naman sila nag-mayor yung nga, nag-mayor na katulad ni Gordon nahihirapan pang pumasok sa senador Hindi ba? Ay sikat na po yung Olonga po noon pa, hindi ba? Nahihirapan ayan, hindi naman sila nag-mayor yan Paano silang magiging senador yan? Dinaya po, pinatay nila ang transparency server noong 2019 election. Si Ligarda ay lalo na ito. Balingbing ito. Aywan ko, bumuto rin ata ito na tanggalin si De Lima. Ito si Jaime Marcos. Kasama din yan sa 2019 election. Naging senador hindi ba? Pinatay nila ang transparency server ng 7 oras. Alaunan ng umaga. Gising na mga tao. Nakatulog na sa kahihintay. Ito na mga panalo. Ito na. Bongo, si Bato de la Rosa, Jaime Marcos, Tol Tolentino, hindi ba? Hayaan mo na si Tol Tolentino, baka talagang nanalo yan. Kasi nung 2019
2016, number 13 po yan eh. Maaring nanalo siya, no? Ito si Padilla, bumoto rin ito. Ay, wala namang gagawin yan eh. Wala namang pagkakapira lang niyang Senado niyan. Opo, walang gagawin yan dyan. Kasi wala naman siyang utang na loob sa tao eh. Kasi nga ang bumuto lang dyan ay yung Smartmatic. 51% po ng boto ng buong Pilipinas, 51% po, at dyan ata sa Metro Manila, 99% ang nagpadala ng boto ay yung 192.168.0.2. Ang ibig sabihin yan, computer lang doon sa nakakabit sa server ng Comelec. Yung 192.168.0.2. Computer po ng Comelec yun. Yun ang nagpadala daw ng boto sa kanila. Adi dinaya nila yan. Kaya nga at 8:02, hindi ba? Alas 8:02 ng gabi ng butuhan. Ang bilang na ng hindi magkaparihas. Bilang ng server ng Comelec ay nasa 12 million lang. Ang bilang naman ng server ng transparency server ay nasa 20 million na ang kanilang nabibilang. Bakit hindi parehas? Ay may milagro nga na ginagawa. May ginagawang iba, hindi ba? Dapat yan, iisa ang boto niyang. Iisa ang boto na makikita natin sa transparency server at saka sa Comelec main server. Kasi iisa ang nagpadala iisa ang time na pinadala. Ay hindi nga pala nangyari. Hindi ganon ang akala natin, ganon ang mangyayari na ang magpapadala ng boto ay ang mga vote counting machine. Ay hindi pala. Kaya panalo yan sila Padilla, hindi ba? Pimentel, sinasabi ko na sa inyo, ako hindi rin ako sampalataya dito kasi naging enabler yan ni Duterte. Yan si Pimentel na yan. Nagkawatak-watak lang sila nung kinuha na yung yung ano ba yun? Yung political party nung tatay niya, kinuha na ni Duterte. Ayan nga, hindi ba? Nagkawatak-watak sila. Ninakaw ang tawag dyan. Si Revilla ay lalo na ito, hindi ba? Lalo na ito. Ay, huwag nyo na bang ibuto yung mga artista? Hindi ba? Walang gagawin yan. Wala namang alam yan sa paggawa sa batas. Baka nga hindi niya alam yung bill of attainder Kaya pipirmahan nila yan. Pag iisa po ang tao na lumalakad yan, o iisa lang ang makikinabang, bill of attainder po yan. Opo. Bill of attainder. Dapat hindi ikwan yan. Si Tolentino si Tol Tolentino ay balingbing ding ito Si Tulpo ay lalo na ito. Hindi ba? Yung anak niya nasasangkot ata Pumasok sa dapat hindi pasukan na kutsi Hindi ba? Bus lane pinasukan Ayan po ang mga walang disiplina. Hindi ba? Villanueva ay isa rin ito na balingbing. Nagsimula ito sa TISDA nung kapanahunan ni Pinoy. Pero naging kwan din ito, enabler din ito ni Duterte. At sa katunayan nga ay isa rin ito sa nagtanggal kay Dilima Si Villar, yung mag-ina ay wala namang gagawin talaga yan. Magpapayaman lang yan Nanalo lang yan dahil dun sa 2019 election na pinatay nila ang transparency server. At naman ito yung anak niya, si Mark Villar, nanalo lang yan dahil nga doon sa ang nagpadala ng boto ay iisang computer lang, yung 51%. Paano mananalo po ang oposisyon dyan? Ang nagpadala ng 51% ng boto ng buong Pilipinas ay iisang computer lang na nakakabit pa doon sa server ng Comelec. Anong ilalaban mo dyan, hindi ba? Si Subiri, ay ito, grabing enabler ito.
Inibrer po ito ni Duterte. Kaya wag na yang iboto sila. Sino bang hindi na tatakbo dito? Binay, Pimentel, hindi na tatakbo yan. Villanueva, hindi na rin. Si Villar, yung nanay, hindi na rin. Kaya nga ang tatakbo, yung anak. Aywan ko ito si Subiri. Parang hindi na rin ata. Pero alam ko si Kwan, hindi na eh. Si Pimentel. Tatakbo na lang atang mayor yan o congressman eh. Sa Marikina. O, sige po bago ako magtuloy ay batiin ko muna itong mga Kwan o bago ko ibigay yung mga Bible verse salamat po sa inyong lahat. Itong mga subscriber po natin ay si Pussycat, si Doris May, salamat po sa inyong lahat. Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, si Joy Valenzuela, salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Cavili, salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Carriago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpao, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User Kiki, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Empalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Prico Moob React, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na niriringupinda ko po sa inyo na ating suportahan at panuorin palagi. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulletin, Atty. Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Anmandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Arta Tago, Demjus Johnny, Kakamping, ang Batas with Atty. Claire Castro, Waldi Carbonel, at saka si Atty. Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At ito na po ang isishare ko sa inyo na verse, Our citizenship is in heaven. Ay sa bagay, makakakuha sila ng mga kwan dyan pabor dyan Kaya nga, yan siguro kaya gusto maging citizen nung Chinese national, hindi ba? Pero nga ay ito ang isishare ko lang po sa inyo, Their end is destruction, Philippians 3:20, Their end is destruction, their God is their belly, and their glory is their shame. Their minds are set on earthly things, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables him to subject all things to himself, will transform our lowly bodies to be like his glorious body. Ayan po ang nakasulat. Our citizenship is in heaven. Ayan po. Ay sila ito their God is their belly nga Ang Panginoon nila ay ang kanilang mga tiyan. Ang kwan nila ay distraction. Their end is distraction. Ang katapusan yan, distraction yan.
under glory, yung pinagmamalaki nila ay ang kanilang mga dapat ay kahihiyan. Ayan po, undermine our seat on earthly things. Totoo ba yan o hindi? Totoo po yan. Puro pira po ang iniisip niyan o pakinabang. Ayan po, kaya nga ang tawag ko diyan mga traidor. Isaiah 65:17, For behold, sabi po ng Panginoon, For behold, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered. Ayan po, hindi ba? Nor will they come to mind. Yan po sa katapusan po ng panahon o wakas ng panahon, ay mapupugnaw po ang mundo o mawawala yung mga langit o yung bituin, mawawala po yan, magiging iba. At hindi mo na maalala, ano ba yung dati? O hindi na sasagi sa iyong isipan. Ayan po. Kasi nga our citizenship is in heaven. Ayan po. Sayang ay kulang ang oras natin, ay marami pa sana kung i-discuss. Luke 10:20, Nevertheless, do not rejoice that your spirits, that the spirits subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. Ayan po. Sinasabi po ni Jesus Christ dito, dahil isinugo niya yung mga alagad niya, yung mga disipulo niya, isinugo niya magpalayas ng demonyo. Hindi ba? Magpagaling ng mga may sakit. Tumulong sa mga mahihirap. Binigyan niya ng kuman. At nung bumalik sa kanya at sabi nila ay, Sir, napapalayas namin ng mga demonyo. Binigyan niyang kapangyarihan palayasin ang mga demonyo. Pero ang sabi niya dito, nevertheless, sabi niya, and yet, sabi niya, do not rejoice that the Spirit should meet to you. Nakikita kasi nila yung si Satanas nahuhulog mula sa langit, hindi ba? Parang apoy na nahuhulog. Nakikita nila ni-report nila ay do not rejoice, sabi niya, that the Spirit subject to you. Kung napapasunod nyo o napapasuko nyo. But rejoice that your names are written in heaven. Ayan po. Hanggang hindi na susulat doon ang pangalan mo, huwag kang mag-rejoice. Yun ang ibig sabihin yan. Hanggang hindi ka sigurado, hindi ba, na your citizenship is in heaven, huwag kang mag-rejoice. Yan po ang ibig sabihin yan. Ay si Paul nga, isisingit ko lang po kasi nga nasa isipan ko na. Si Paul po, nung siya ay nilatigo ng mga Romano, ng soldier, ang sabi niya doon sa Roman soldier, tama ba kanya na latiguhin mo ang isang Roman citizen? Kasi bawal po Bawal po na latiguhin ang Roman citizen kahit na iyan ay preso o hinuli. At yung latigo, 40 na latigo minus 1. 39 stripes ang sagot sa kanya ng Roman soldier. Magkano binayad mo para maging Roman citizen ka? Sabing ganun. Tinanong siya ngayon, magkano binayad mo? Ayan siguro, baka binayaran yan, hindi ba? Ay ang sagot ni Paul, ay hindi ako nagbayad. Sabi niya, Roman citizen ako from birth. Ibig sabihin, natural siya. Aywan ko yung tatay niya siguro, kasi mayaman yan sila Paul si Apostle Paul, baka bumayad yun para naging Roman citizen. Kaya ito anak niya, si Paul, ay from birth is Roman citizen. Ayan po, may mga pribiliho po na nakukuha. Opo. Dahil nga ganyan, gusto nilang mag-Filipino citizen. At ganun din kami dito, gusto namin maging American citizen. Pero nga ay baliwala yan. Kung ikaw ay born again, ang isipin mo ay yung citizenship mo ay in heaven. Isisingit ko lang po Kaya nga po, yung
yung blanco na kwan dyan, yung blanco na tinatalakay dyan na yung budget proposal na blanco, ay talaga po blanco yan eh. Nagsisimula po yan sa blanco. Wala naman na proposal na gagawin ng secretary lahat ng wording eh. Hindi, blanco yan. Tapos isusubmit yan. Tapos lalagyan lang paunti-unti yan, nilalagyan ng mga figures. Opo, hindi lang 7 bisis yan o 10 bisis na ibabalik-balik yan. Kasi hindi naman lahat yan alam mo eh. Mayroon lang na isang figure na alam mo. Kaya yun ang susulatan mo. Mayroon lang isang area. Halimbawa, sa defense ka, alam mo yan. Kung sa health ka naka-assign, alam mo yan. Kung sa education, alam mo. Ayan nga ang kuwang ko na. Kini-question nila, bakit daw blanco? Ay, ito nga ang sagot dyan eh. But rejoice that your names are written in heaven. Ayan po ang kasagutan ko dyan. Hindi na pa-final yan until it is final, or it is not yet over until it is over. Ayan po. Ayan po ang kasagutan ko dyan, kasi nga pwede rin na ihambing yan hindi ba? Sige po, at hanggang dito na lang po at sana po ay may natutunan po tayo sa ating pakikinig, at dinadalayan ko po sa Panginoon na magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.